Hello guys, good morning. So another day, another vlog for sa may vlog. So ngayong umaga ay late na akong nagising kasi parang ang sarap pa rin matulog. Charot. So pagkagising ko, binuksan ko yung bintana dito. Nagtaka ako bakit basa ang banda dyan na part. Oh, yan. Basa. Nakikita niyo ba yan? Basa. Sabi ko, wala namang ulan kagabi. Bakit ganon? Tapos, lumabas ako dito. O, diba? Basa. Nakikita niyo ba yan? Yang basa na yan, galing pala yan sa aming gripo dito. Na hindi siya na-off. Hindi ko alam kung sinong nagbukas. Kasi kahapon, nagpintura man ako kahapon ng hapon dito. Hindi ko man namalaya na may tubig na pala dyan na wala talaga. Ngayong umaga lang. So, nag-iisip ko sino ang nag-open ng gripo namin doon sa labas, sa bahay. So, nagtaka talaga ako. Kung mga anak ko naman, hindi naman sila nag-open kasi galing sila ng school. Diretso naman dito sa bahay. So, ayan. Problema ko na naman yan kasi lalaki na naman ang bill ng water. At saka on and off pa naman ang daloy ng tubig. O, diba? Or nakaligtaan ko siguro, hindi ko alam. So, nag-impok na pala ako ng tubig dito sa aming banyo. Inimpokan ko na yan ng tubig para at least mamaya pag mawala na naman ang daloy ng tubig, meron pa kaming magagamit. At saka, meron pa kaming natira na ulam kagabi guys. Ayan. Sayote. At saka meron pa rin kaming sardinas. Kagabi din yan namin binuksan. Kasi kulang man na yung ulam namin. Nauna na kasing kumain ang isa kong anak kagabi. At saka umalis siya kasi nag-jogging. Tapos ngayon, yung dalawang anak ko, hindi pa sila nagsibangon. Hindi ko alam. Hindi pa sila nagsibangon kasi yung isa ko namang youngest is ginising ko siya. Sabi naman niya hindi mo na daw siya papasok. Ewan ko bakit. Yung isa ko naman na anak ko na panganay na college, parang mamaya pa siguro siya kasi yung class schedule niya is mamaya pa ang kanyang klase. So, nakaluto na rin pala ako guys ng kamote. As usual, kamote. Ang dami kasing kamoteng binili ni mother. 2 kilos. So, unti-unti ko siyang nilaga. So, ako lang man at saka yung mga pamangkin ko dito ang kumakain ng kamote pag pumunta sila dito. So, minsanan lang kasi sila pumunta dito. So, yun. Pero pag hindi sila makapunta dito, yun. Matagal maubos ang aming kamote. Tapos ako lang talaga ang kumakain ng kamote. Kumakain naman yung dalawang anak ko, pero hindi talaga yung takam na takam talaga sila. Ganon. Oo. So, ako ay kakapina kasi nainit na ang thermos. At saka tapos na rin akong magsaing ng rice dito sa aming rice cooker. So, in-off ko na rin ang rice cooker. So, ang aking breakfast ngayon is nilagang kamote lang at saka coffee. Hindi mo na ako kakain ng rice. Ang ingay-ingay sa taas. Gising na yata ang aking anak. Meron akong nakitang 3-in-1. Mga leftover pa to sa weekend.
nakita ko sa ibabaw na ngayon. Matagal ko na itong nakita. Tapos, hinayaan ko lang. Parang natandaan ko ako pala ang nagtago nito. So, pagkatapos kong kumain at mag-coffee ay continue na naman ako sa aking gawaing bahay, ang pagpipintura. Kasi once na open na kasi yung pintal, dapat kasi uubusin na siya. So, ayoko nang patagalin na nakatambay yung aming pintal dito sa bahay. Kasi masayang, baka matuyo or whatever, diba? So, once you open it, you have to consume it all as much as possible or as soon as possible. Diba? Para walang masayang kasi mahal kaya ang bilihin ngayon, lalo na ang mga pintal. Diba? So, magpatuloy ako magpintura doon sa terrace. And then sana, makapagpatuloy rin ako magpintura doon sa itaas. Sa mga door jack namin kasi hindi ko pa yung natapos. Naumpisahan ko pero hininto ko kasi yung paintbrush ang problema. Diba? Yun lang. Ang hirap buksan pag may kurtina dito sa ating pintuan. At saka may dala ka pang pagkain or ano-ano. Diba? Ang hirap. Baho sa pintal na, ang akong gipintal gahapon. Nipis pa gani siya. Utruhanan pa po na ako ang katong walay skin coat bitaw. Nagtanong yung anak ko, guys, bakit ang baho ng CR? Sabi ko, baho yan sa pintal. Close kasi ang aming CR kaya ganun. Walang proper ventilation. Parang ganun. So, hindi madaling makalabas ang amoy ng pintura doon sa aming CR. Tapos, naka-close kasi palagi yung pintuan ng CR kaya ganun. Dapat sana kahapon open hanggang gabi. Dapat open yung pintuan kaya lang ganun. Pasensya na po sa maselan na ako hindi ako masayon. Ang kamote daw is rich in protein. So, since ang rice is also rich in protein, so pareho sila. So, yung kamote is good for a good meal na siya. Nakapasok!
Pasok na naman ang aso namin. Sandali. Circle out. Are you circle? Labas! Eh! Ayaw na may papasukin ang aming mga aso. Nakapasok man sila, pero dito lang na part sa terrace. Patambay namin sila na mga ilang oras, tapos paaalisin. Ganun. Para at least makikil naman ng aso namin na they belong. Tiyan. Pero mga asong gala din yan sila, guys. As in. Mga asong gala na nakapunta dito sa amin. Tapos pinakain namin. So, ayan. Namihasan na sila. Hello guys! So, natapos na rin akong magpintura doon sa terrace.
Pero meron pang part dito banda malapit sa aming breaker kasi yung breaker namin is hindi pa kasi totally na finishingan yung butas-butas doon. Kasi meron pa naman siyang ilagay ang aming electrician doon. Yung elbow pipe at saka yung pipe. So, dalawang klase na EMT pipe. Elbow pipe at saka yung pipe talaga. So, kabibili ko lang ng elbow pipe which is tatlo pero naghintay na naman ako sa aming electrician kung kailan siya makabisita dito sa bahay kasi nagwo-work din kasi siya. So, yung sideline niya kasi yung pagkabit ng mga wiring. So, wiring electrician siya. Yan yung side hustle niya aside sa kanyang regular na work. So, maghintay na lang ako sa aming electrician kung kailan siya pupunta dito sa bahay para ipagpatuloy niya ang kanyang wiring connection dito sa bahay, especially sa itaas. Kasi sa itaas hindi pa lahat ng mga outlet at saka mga switch na kinabit niya is magamit na. So, meron pa rin part doon na kinabit lang niya pero hindi pa gumagana. Ganun. Hindi pa connected sa electricity. Ganun. So, kinabit lang niya yung mga materials pero hindi pa siya live. Ganon ang explanation. So, hindi pa rin namin siya magamit. So, ganon. So, naghihintay talaga kami kung kailan siya bumalik dito sa bahay for continue to connect the electricity doon sa itaas. Especially sa mga kwarto ng mga anak ko, dalawang outlet. So, hindi pa gumagana. Yung sa side ko na kwarto, meron akong isang outlet, gumagana na. At saka doon sa sala sa itaas, gumagana na rin. Yung sa kwarto na lang, at saka yung three-way switch, hindi pa niya nilagyan ng kuryente. Ganun. So, maghihintay talaga kami. So, tapos na kaming kumain. So, dito na naman nag-lunch ang mga classmate ng mga pamangkin ko pero hindi ko na lang sinakanan ng video kasi ang ingay-ingay nila, hindi ko na matansya kung ano, tapos yung iba is nag-aaway, charot, joke lang, mga isip bata na mga na mga attitude, ganun. So, magliligpit muna ako sa mga kalat dito sa aming mesa. Meron ako nakitang candy, durian candy daw ito. Durian candy at saka pineapple candy. Iniwan ng aking anak kasi ayaw na daw niyang kainin. So, ako ang kakain. So, dumating na dito sa bahay si mother at saka yung isa kong pamangkin. Dito rin sila nagtanghalian. So, dito sila matutulog ngayong gabi. As usual pa rin yung ulam namin. Yung ulam namin kanina na sardinas. At saka nilagay yung itlog. So, ilagay ko muna to sa kusina. Parang wala na yatang kakain nito.
Kunti lang talaga siya. Oh. Wala na talagang kakain pag kunting-kunti na lang talaga, mga ilang kutsara na lang. So, ibigay ko na yan sa aming aso. Tsaka itong sardinas kasi kawawa naman yung aso namin. Walang pagkain. Bigyan ko rin ng kaunting kanin. Nasarapan ako sa candy. So, maghuhugas muna ako dito, guys. Kasi, bumalik na ang daloy ng tubig. Ayan. So, tapos na akong maghugas ng pinggan. Buti na lang, meron pang daloy ng water. So, magpunas muna ako dito sa mesa. Kasi super duper na talaga ang kalat dito sa mesa. Yung mga, meron talaga mga tumbler dito. Oh. Iniwanan ng mga pamangkin. Iniwanan nila. Nakalimutan na naman nila ang kanilang mga tubig. Tubig po naman ang importante. Bakit gumagalaw ang mesa? Hindi na naman yata ito pantay ang mesa natin. Anong oras na? Pagkatapos ko nito, guys, magwawalis ako sa hagdan. Tapos pupunasan ko siya ng basahan. Then after that, maglalagay na ako ng sanding sealer and varnish later on. So, nilagyan ko na naman ng mga tubig ang aming empty bottles kasi baka matagal ang
pagbabalik ng water pag mawala siya. At least, may laman lahat ang aming mga bote dito sa bahay. Ganon. Laghan natin ang ating basahan. So, ayan. So, magwawalis na ako doon sa itaas. Sa hagdan pala. Aray ko. Yung mukha ko, nadiin talaga sa... Hindi ito ang gusto ko nagagamitin na pag wawalis. Ito ang gagamitin ko. So, yan. So, magkuha ako ng malinis. So,
eco bag ang aking gagamitin. Malinis to guys. So, bas-on ako siya. Tapos, ito ang aking pampunas doon sa hagdan. So, ayan na guys. Dapat malinis ang iyong plyboard para maganda ang kalalabasan ng iyong paglagay ng sanding sealer and varnish. Kiskisin mo na ito kasi ito yung tag ng plyboard na hindi man alis. Yan. Wala, hindi siya matanggal eh. Tanggalin talaga yan. So, ito na guys. Ito na yung hagdan na aking lagyan ng sanding sealer. Then, after the sanding sealer, mga ilang minutes, is lagyan ko na siyang varnish. Kasi, natuyo na siya galing sa aking pagpupunas ng basahan. So, ayan. Pero doon sa basement, sa baba, yan, basa pa yan. Pero dito, hanggang doon, is tuyo na siya. So, pwede ko na siyang lagyan ng sanding sealer. Ayan. So, ito na yun guys. Ito yung saglit ha. Ito yung sanding sealer, lacquer sanding sealer. Yan, nakikita nyo ba? Ayan, idiin ko sa inyo. Ayan. Ayan. Lacquer sanding sealer. Then after that is plastic varnish natural. Okay. So, ang una kong ilagay is ito, sanding sealer. Then with the brush. Pero meron akong paglalagyan yan. Meron akong isang container. So, ito yon. Dito ko ilagay. Paunti-unti siya. Okay. So, mag-apply na tayo. So, ilagay ko dito ang sanding sealer. So, ito yung mixture niya. So, ito yung mixture. So, itong itsura ng lacquer sanding sealer. Yan. Yan ang ating unang ilagay. Mag-gloves muna akich to prevent my skin from damages. Char. So, i-try natin in one direction. So, kung ano ang kulay ng iyong kahoy, may stain man siya or wala, yun talaga ang kanyang kulay na kalalabasan. Ang importante kasi, kaya ko naglagay ng sanding sealer para at least man lang to prevent from water ang aming plyboard para matagal siyang masira at matagal pa rin namin siyang magamit kasi ang mahal-mahal kaya ng mga materials ngayon, di ba?
Excuse me. Sorry. I like the result, guys. Kahit may stain yung aming plyboard dahil ang plyboard kasi is maselan kasi siya. Lalo na itong klase na marine plyboard na aming ginamit dito as step ladder namin dito sa bahay. So, ayan. Madali siyang matuyo, promise. So, it takes a minute lang siya. Pwede na siyang lagyan ng varnished. Diba? Kasi madali mang malata ang plyboard pag lalo na sa ganitong klase na plyboard, ang marine plyboard. Pag hindi namin siya lagyan ng mga prevention ng mga gaya nito, sanding sealer. Kasi, what? Kay tatay, pero naiwan niya dyan sa mesa. Pwede mo gamitin. Marami namang ballpen si tatay. Okay. So, dito na ako sa pangalawang level. So, ganun din ang pagkalagay. Ulit-ulit lang siya, guys. Hanggang malagyan mo lahat ng parte ng plyboard ng sanding sealer. Pero hindi ko gusto yung amoy. Sakit sa ilong ang kanyang amoy. Balikan ko ulit itong una kasi meron pa yatang hindi ko nalagyan. Dito rin sa gilid, lalagyan ko siya. Lalo na sa pinaka dulo. Yung dulo kasi ang importante kasi doon kasi mag-soak yung water. Especially sa mga basa ng mga paa na apat dito. Diba? So, ganun. Dito rin sa gilid. Okay. So, ganun lang siya. So forth and so on. So, ayan na guys. Natapos ko rin ang paglagay dito sa aming hagdanan ng sanding sealer. So, buti na lang kasya talaga ang isang bote na ganito.
sa aming hagdanan. So, ayan. Madali siyang matuyo, guys, promise. So, ayan. So, nagustuhan ko ang kanyang kalalabasan. Though, merong mga stain dito sa aming plyboard dahil yan sa mga ang dami kong nililagay kasi dito sa bahay. So, natalsikan siya ng mga skin coat, mga pintura, mga ano-ano pa dyan. So, ang importante sa amin is ma-prevent lang namin siyang madaling malata yung plyboard namin. So, kaya namin nilagyan ng sanding sealer. So, ayan. At saka para presentable din siyang tingnan. Kasi, kung professional talaga ang gumawa nito sa paggawa ng bahay, is, I'm sure, it should be perfect gaya ng mga ibang mga buildings dyan na parang wala ka talagang makikitang mga defects. Pero, alam mo na, lower ang budget natin. 'Di ba? Napaka-lower. So nandun tayo sa lower. So kung lowest, lower, low. So nandun talaga kami sa part na lower na sa mga budget. Kaya ganon. So hindi naman namin kailangan na perfect talaga yung ano namin. Ang importante is na-renovate yung bahay. At saka, ang importante din sa amin is mapakinabangan pa namin ang ganitong mga materialis namin na nilagay dito sa bahay, especially dito sa aming hagdanan. Kasi at least man lang makapag-ipon pa kami sa susunod na panahon kung meron pa kaming dapat i-renovate. Yan. So, ito yung kalalabasan ng aming paglagay ko ng sanding sealer dito sa aming plyboard, dito sa aming hagdanan. So, gusto ko pa sanang umakyat doon. Pero parang ayoko muna siyang apakan. Charot. So, madali siyang matuyo, guys, ang sanding sealer, promise. So, ito yung pinaka-last first step, kumbaga, dito sa hagdanan namin, papunta doon sa itaas. So, ayan, madali siyang matuyo, promise. So, in a while, maglalagay na naman ako ng varnish. Yung natural ang kulay kasi ang nabili ko. Pero, okay lang yan. So, titingnan ko muna kung anong oras na ba. So, 3:12 na. So, baka pupunta na dito yung kapatid ko. So, baka pumunta na yung kapatid ko dito at saka mag-deliver na naman kami ng tuna sa kung saan-saan. Kay mamaligya sa miog tuna, guys. Magtitinda muna kami, o 'di ba? So, yan lang muna ang aking update dito sa mga finishing touches dito sa renovation sa bahay ni Mother Dear. So, sa susunod na naman na araw, ang update ko sa inyo regarding sa paglagay ko ng varnish. So, thank you once again sa panonood ng aking mga video. Please po subscribe, comment, and like, and share as well. So, thank you for watching. Bye!